Magandang araw po mga kababayan. Binulgar po ng mga kapitan sa Batangas at ni Congressman Leveste sa kanyang distrito mismo na hindi sila binigyan ng tulong mula sa gobyerno. Sila po ay pinulitika nitong si Gobernador Belma Santos sa tulong ng kanyang asawa na isa ring magnanakaw na itong si Mr. Batman Ralph Recto, isang nagpapahirap sa ating bansa. Abay, sinabi pa ni Belma Santos, sa harap ng mga negatibo at pagsubok na nangyayari sa ating bansa, huwag sana tayo maging parte ng problema. Maging parte na lang tayo ng solusyon para sa ikabubuti ng bawat Pilipino, ng bawat Batanggenyo. Pero paano maging parte ng solusyon kung ang hinihinging solusyon na sana ay kahit papano mapababa yung presyo ng bilihin, particularly po ang presyo ng langis, ay ang pagtanggal ng VAT or pagbawas ng VAT, pagtanggal ng excess tax, ay numero 1 naman na kinukontra ng kanyang asawa na si Ralph Recto. So, ano yung solusyon na naisip nila? Walang solusyon, kundi dagdag konsumisyon ang kanilang naisip. Kaya nga, si Congressman Leviste, yun napapansin ko ngayon mga kababayan, ay walang tigil sa pagbabatikos sa mga ito, lalo na po sa kanyang lugar sa Batangas, dahil kapansin-pansin na iba ngayon yung galawan ni Ralph Recto, iba yung galawan nitong si Belma Santos, at inuuna po ngayon ang kanilang mga kaalyado. Inuuna po ang mga kanilang nauuto. Samantala, yung mga kadistrito ni Congressman Leviste, nagising na nga sa katotohanan at naninindigan na dapat magtulungan para matanggal itong excise tax sa produktong langis, mapababa yung VAT. Sila ngayon pa ang ginigipit. At mga kababayan, hindi nila pwedeng sabihin na sinungaling si Congressman Leviste dahil mismo mga kapitan na ang nagsasabi. Sige, pupunta kayo at payan naman kayo para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Madalit sabi po, wala naman sinasabi sa amin si Mayor na huwag kayong pumunta. Dahil may basbas po ni Mayor, pinapunta po kami. Yun nga po, kami ngayon nagpunta doon, nasabi na gagawin nga po ng paraan na yan po yung sa lalong madaling panahon ay mapapabigay ang inyong iyan. Kaya nga lang po kami po yung nalulungkot dahil hanggang ngayon wala pa pong naibibigay. Hindi po namin malaman kung ano po bagang gagawin namin para ma-release yung 200K na yan. Samantalang yan naman po yung na-pronouncement po ng gobyerno na para sa lahat, buong Pilipinas. Yun lamang po. Pinapasubalihan ko lamang po na hindi naman po kami pinipigilan ng aming congressman, lalo ang tigit po ng aming mayor. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Isang magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat at syempre po sa ating kagalang-galang Congressman Leandro. Ang isa lang naman pong issue dito ay yung hindi po kasi kami nakasali sa imbitasyon po sa release on April 24. So ang karapit bayan namin naka-receive po ng text from the OPG daw na may release na po on April 24. So in fairness po sa aming mga kapitan, yan po yung matagal na na-prepare po namin ang aming mga documents. Nakapag-comply po kaming lahat, and then we were able to submit. At napakalaki po ng sakripisyo rin dito at hirap ng mga secretaries namin. So naisubmit po namin lahat po yan. So ang amin lang pong pinagtatakhan dito, syempre, yan naman po ay national. Alam na po ng kapakalahatan ng aming mga kabarangay. Wala po kaming na-receive na invitation na kami po ay makakasama on 34. So, kami po ay nagkasundo, ang mga kapitan, nagpunta po ang ilan sa amin last April 22, doon po sa Kapitolyo, at maraming salamat naman po at magandang pagtanggap sa amin. Kaya lang po, ang tinanong namin po dito ay bakit po hindi kasama ang Taal. Ang makakasagot na lang daw po niyan ay ang OPG. So, maghintay na lang po kami ng kasagutan from them. So, kaya lang po, ang nakakalungkot po dito habang nanonood kami,
sa mga videos na nakaka-receive ang lahat ng kabarangay, kami po ay walang na-receive. Hindi naman po ito para sa aming mga kapitan. Ito po ay para sa mga residente namin, lalo na sa mga estudyante na umaasa po doon sa mga educational assistance at sa ibang proyekto po ng barangay. So, ang amin lang po dito ay sa naman po ay may bigay pa rin po sa amin yung 200,000 kasi po marami po ang makikinabang po dito at maraming salamat. Ano po, una Diyos po, ano po, tingin po sa lahat naman nangyari sa bansa natin. Ito ha, nakita nyo mga kababayan po natin ha. Galing na mismo yan sa iba't ibang opisyal ng barangay at munisipalidad na sila po ay talagang hindi in-invite. Yung iba naman ay pumunta kahit hindi po sila imbitado dahil nagbabaka sakali na makakuha. Pero ang nangyari po, talagang hindi po sila binigyan ng pagkakataon. Hindi rin po sila binigyan ng sinasabing tulong ng gobyerno. So ang tanong dito, ito ba ay planado? At ito ba ay kasabwat si Bongbong Marcos? O ito ay gawa-gawa lang ng magkasawang Pilma Santos at Ralph Recto para takutin yung mga local officials na kung hindi sasali sa kanila ay gigipitin. Kasi kung ako ang opinion ko dito palagay ko kasama rin ang gobyerno ni BBM dyan. Kasama rin si BBM dyan. Kasi alam naman natin ganito yung kanilang estilo. Mula pa nung si Tambaloslos ang House Speaker, lahat na hindi pumapabor sa kanila ay hindi nabibigyan ng ayuda. Lalo na kapag ikaw na kongresista ay hindi pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. So yung mga pumaldo, yung mga pumirma sa impeachment at yung mga nagbabatikos ng gigipit sa budget naman ng Office of the Vice President, yun ang pumapaldo. Pero yung ayaw bumanat, dumidepensa dahil nakitang walang mali si BP Sara, ay hindi binibigyan ng pundo. Ngayon, nangyayari din po yan. May isang mayor din na ginipit din ang kanyang budget dahil pinuntahan ni BP Sara. So, isa yan, pagpuntahan din natin yan. Pag-uusapan natin yan mamaya sa update natin, mga kababayan. So, ipagpapatuloy natin Natin sa Pilipinas. Malinaw naman na talagang ipinababatid ng ating Pangulo na mabibigyan ang lahat ng barangay ng 200 na sinasabi. So, hindi naman tayo mga bata pa para tayo ilinlangin o yabangin. Tayo po naman nanunungkulan lang para sa ating kanya-kanyang barangay. Kaya ano pa po bang dahilan para tayo paglaruan pa? Mabuti nga lamang na andyan may nagtataguyod sa atin. Unang-una ang ating congressman na si Sir Leandro Legarda Libiste. Kikinabang program. Tayo po ay live din ngayon sa Facebook at may mga iilang mga natanggap tayong katanungan. Ang isa po ay ano naman po ang tugon natin sa pahayag ni ABC President ng Batangas na si Fernan Rocafort. Para ko lang pong linawin sa lahat ng mga nanonood, si ABC President Rocafort ay ABC President ng Lipa City. At ang 84 barangays na hindi sinama sa programa nung Biyernes ay hindi naman Lipa City. Kaya baka ang akala ko kasi ng iba, si Rocafort ay kumakatawan para sa 84 barangays. Pero yun pala mga kababayan po natin. Si Rocafort pala, hindi niya naman pala sakop itong hawak ni Congressman Libiste. So bakit ngayon nagpapapel itong si Rocafort at siya po yung nagsasabi na ibitado po ang mga kapitan na ito ay bibigyan ng ayuda. Hindi niya naman pala ito sakop. So ibig sabihin, itong si Rocafort na nagpapa-interview sa iba't ibang mainstream media ay nag-iipal din pala dahil hindi niya pala sakop itong mga 84 barangays. Gago rin. Pero ang sakop niya bilang ABC ng Lipa ay Lipa City at siya po ay pinili din para paglingkuran ang buong Batangas. Pero narito nga po tayo kasama ng mga kapitan ng mga bayan na hindi nabigyan ng tulong ng Biyernes at ako po ay nagpapasalamat sa kanila na galing na po sa kanila mismo ang
impormasyon na ito. Dagdag ko din po tungkol sa isa ko pang na-post ngayon sa Facebook, kung pwede pong i-flash sa screen ito. May iba pang bayan sa aking distrito, ang unang distrito ng Batangas, na nakasama naman sa programa nung Friday. At sila po ay kinontak ng Kapitolyo at gumawa po ng bagong group chat ang Kapitolyo para sa kanila. Ang nakalagay po sa kanilang group chat, ang gumawa ay staff ni Governor Vilma, at ito daw po ay para po muna sa 6 na nandito sa GC na to, at nakalagay din po dito, iwasan po ang mag-screenshot. Pero ang lumalabas po dito, talagang hindi isinama ang dalawang bayan sa programa noong Biyernes. At nais ko lang pong malaman bakit hindi sila isinama. Meron din pong nagsabi na baka hindi kompleto ang naisumite ng mga bayan na ito. Actually, meron din pong ibang komunikasyon ang Liga ng Barangay ng Batangas tungkol sa submissions ng mga barangays ng bawat bayan. At sa komunikasyon na ito, nakalagay doon na kumpleto ang submissions ng mga barangays ng Nasuku at Taal. Ang 84 barangays ay nakapag-submit na ng kanilang requirements noong April 17 pa. Ang ibang mga bayan ay hindi pa nga kumpleto noong April 17 at hinabol pa ang requirements ng iba. Pero ang mga kasama natin ngayon ay mismong pumunta ilang beses sa Batangas City para isumite ang kanilang mga requirements. At in fact, meron din resibo ang ating mga barangay officials patungkol sa submission nila ng requirements sa Kapitolyo. Kaya nais ko lang linawin lahat nito para lumabas po ang katotohanan. Dahil ba hindi na isumite ang requirements, kaya itong 84 ay hindi na isama, hindi po totoo. Dahil yan nga po ay may komunikasyon nga na sila ay nakapagsumite bago pa ang iba. Isang linggo pa bago ang April 24. Meron bang pumigil sa kanila? Wala pong nagsasabi na may pumigil sa kanila. Oh, ayan na, lumabas na yung katotohanan, mga kababayan po natin. Kasi ang pinapakalat ng kaalyado ni Vilma Santos sa mystery media, tinakot daw ni Congressman Liveste itong mga barangay capitans, itong mga mayors na hindi pumunta doon sa programa ni Bongbong Marcos. O lumabas na yung katotohanan. Walang pumigil, walang tumakot, nagsalita na yung mga kapitan na talagang hindi sila imbitado at talagang hindi po sila binigyan. O, ngayon, napatunayan na, mga kababayan po natin, na napakasinungaling itong magkasawang si Vilma Santos at si Ralph Recto. Tandaan natin, mga kababayan, lumalabas din di umano yung pangalan ni Ralph Recto sa iskandalo ng flood control project. Siya rin yung nag-iisang humaharang para bawasan yung VAT, para tanggalin yung excise tax sa produktong langis. So ngayon, sa sinasabi po nitong si Vilma Santos, mga kababayan, ang sabi niya, na sana wag tayo maging parte ng problema. Sila po, ang kanyang asawa, ay numero 1 na parte ng problema. Sa pagpigil na bawasan yung VAT, sa pagtanggal ng excise tax, pansamantala, sila po yung isa sa problema ng ating bansa. At ngayon, bisto na po yung kanilang kasinungalingan. Mantakin mo, batang congressman lang pala, yung kayang manindigan at kayang
supalpalin itong si Vilma Santos at ang kanyang asawa dahil sa kanilang sobrang pamumulitika. Mantakin mo pati ayuda ha, ginagamit nila para sa kanilang personal na interest. Ginagamit nila. Ang kawawa dyan is yung taong bayan. Tandaan natin lahat bumabayad ng VAT, Mr. Batman. Kaya dapat lahat ay bibigyan nyo ng tulong. At ito pa mga kababayan po natin, yung napansin ng buong Pilipinas. Bakit sa Batangas inuna itong programa na sinasabi ni Bongbong Marcos na tutulungan yung mga barangay? Bakit sa Batangas? Kasi nandun yung kanyang mini president o yung kanyang little president o itong acting president sa ngayon na si Ralph Recto. Obvious na. Kaya sa mga taga Batangas, dapat hindi nyo na susuportahan niya si Vilma Santos. Artistang nagpayaman yan sa kaban ng bayan. Puro kaplastikan lang yung kanyang pinapakita. Kaya ngayon, na nandiyan na si Congressman Leviste, dahan-dahan na po silang nahuhubaran at kung ano ang kanilang ginagawang pananakot, pamumulitika sa mga barangay. Hindi ka tutulong, wala kang ayuda. At sana mawakasan yan sa pamagitan ni Congressman Leviste. Kaya saludo po tayo sa batang congressman na ito. Napakatapang at may paninindigan. So yun lang po yung ating update, mga kabayan po natin. At sana magustuhan yung video na ito. At huwag kalimutan i-like, i-share. At syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na. Now na. Maraming salamat. Saludo.